Magandang araw po mga lods. Ano-ano nga ba ang mga dapat ihanda pag tayo po ay maghahampid ng ating alagang ibon? Maging parakit, kakatil o African lovebird man po yung ating alaga. Kung gusto po natin maghampid, ilang buwan nga ba o ilang araw nga ba bago natin makuhanin sa kanilang mga magulang o sa mga hen at cock na alaga nating ibon. Pero bago po yan, panoodin muna natin intro. Hey yo, what's up mga guys? Densky Avery. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Magandang araw po mga lods. At ang ating pong topic tungkol po sa ating pong paghahampid. Ano-ano mga ba mga kailangan na ihanda bago tayo maghampid? Unang-una po, yung box na yan. Yung ating pong box na yan, bubutas-butasan po natin yan para sa ganun makakahinga po yung ating mga ibon pag oras na nilagay natin dyan. At ang pangalawa, yung mga shearings. Meron pong malaki at mayroong maliit. Pagka maliit pa po at hindi pa po kaya ng malaki, nabubulunan sila, pwede po natin gamitin yung maliit na shearings. At doon naman po sa kutsara ng ating hampid, kung ilang po ba, ilang kutsara, kung ilan po yung ibon natin, yun po yung ating, halimbawa po 4 yung ibon natin, 4 po na kutsara ang ilalagay natin. At kailangan din natin ng hampid formula. Ang gamit ko po na hampid formula, yung sakto hampid formula. At syempre yung ating pong kusot. Kailangan po natin ng kusot dahil ilalagay po natin yan dyan po sa baba o sa paddings ng ating pong mga ihahampid na ibon. At syempre ang kailangan din natin ng tiyaga. Ayan po, 3 lang po yung ating pong hampid dyan. Yung pang-4 po kasi hindi po sa atin yan, binigay lang po sa atin na po yan, binigay po sa atin yan. Hindi ko po alam kung hampid po yan nung nasa may-ari, pero napakaamo niya po. At salamat sa iyo, Lods Bernie, Idol Bernie. Sana mapadami ko to, at pag napadami ko, ako naman ang magbibigay ng alagang ibon sa iyo. O kahit hampid na ang ibibigay ko sa iyo, para sa ganun may mapaglibangan ka naman dyan sa iyong barracks. At yan po yung ating po mga kailangan. Then kailangan po mainit po na tubig yung ating ilalagay sa ating pong pagkainan nila bago natin ilalagay yung hampid formula. Sakto lang po dapat yung ating pong pakakain sa kanila para sa ganon hindi po mapapanisan. Pag nilagyan natin dyan, kailangan maubos nila para hindi po mapapanisan yung ating pong papakain sa kanila na hampid formula. Kung wala po tayong hampid formula na mabili, pwede po tayong magpakain sa kanila ng, alam po natin yung Cerelac. Yun po, pwede po sa kanila yun. Pwede po sa ating mga ibon yun. Pwede rin po, gumawa po tayo. At ang atin po dapat na gawin, kung gusto natin maggawa ng pagkain ng ating ibon, yung Cerelac at saka yung Chick Booster. Ihahalo po natin yun. Tapos tutunawin na, anuhin natin, pipinuhin natin. Gamit po kahit blender, ganun. Pipinuhin natin yon. Ngayon pagka napino natin, yung pinakapino nun, ayun po yung ating ilalagay sa ating gagawing hampid formula. Ipapakain sa kanila. Lagyan din po natin ng konting vitamins na yung Vitamin Pro, kahit konti lang po, para maging mas malakas yung ating mga alagang ibon na ihahampid. At doon po sa mga hindi pa po naghahampid at gusto nating matuto, siguro dapat may time tayo at may oras tayo. Kasi
baka po masayang yung ating mga alagang ibon kapag oras po na wala po tayong oras sa kanila. At ako po, kaya po ako naghahampid kasi yan nga po, gusto ko pong matuto yung ating pong mga baguhan na mag-iibon at mga gustong mag-alaga ng hampid kasi ibinablog ko nga po. Sinasama ko po rito sa aking vlog. At kailangan lang tiyaga-tiyaga tayo. Pag oras po na pinakain natin yung ating mga alagang ibon, ginamit natin yung shearings. Pag may sumobra po sa kanilang mga pisngi o sa kanilang bibig, punasan na po natin kaagad ng tuyong basahan o di kaya po tissue, ganon, para po hindi na po kumalat o hindi na po matuyo dun sa kanilang balahibo yung hampid formula natin. Kasi pag natuyo po yan, papangit po tingnan. Napakadumi po tingnan ng ating alagang ibon. At syempre, kapag hindi po marunong pa pong mag-shearings, gumamit ng shearings yung ating ibon, hindi po ngumanganga, kailangan po siguro ang gagawin natin, alalayan na lang natin sila para makakain po sila ng maayos. At wag po natin biglain mga lods. Wag po nating binuka natin yung kanilang bibig tapos pinisit natin ng biglaan. Wag natin pipisitin ng biglaan o pindutin ng biglaan yung ating mga shearings kasi baka mabulunan po yan. Pag nabulunan po, baka po maging sanhi pa po ng pagkamatay nila. At doon po sa mga katanungan pa po ng mga ating mga kaibon na ilang days daw ba bago natin kuhanin sa kanilang mga nest box o sa kanilang mga magulang yung ating pong ibon na gagawin nating hampid. Depende lang po yun sa atin mga lods. Pagka 2 weeks, pwede na rin po natin kuhanin basta kaya nating buhayin. Yun lang po yun. Mas ang advantage lang po ng wala pa pong balahibo, mas mabilis po nating mapapakain o matututo ng shearings kasi hanggang sa lumaki siya, shearings po yung kanyang gagamitin dahil tayo ang nagpapakain. Doon po sa mga malalaki na, yung nakakakita na, medyo may hirapan po tayo. Tulad po niya mga yan. May hirapan po tayo magpakain ng gamit ang shearings. Kasi hindi po yan ngumanganga basta-basta. Kailangan pa po yan alalayan natin ng ating mga kamay. At yun lang po. Sana po may natutunan tayo sa aking mga konting tips para sa paghahampid ng alagang ibon. Maging parakit, kakatil o African lovebird man po yung ating alaga, ano man po yung ating ihahampid, patuloy po nating ingatan at naway makapagpadami tayo ng makapagparami, lalo na po dito po sa ating YouTube channel. Subscribe na po kayo mga lods. Salamat po sa 600 646 subscriber. At doon po sa mga nagko-comment mga lods, shoutout ko po kayong lahat dyan ngayon. At doon po sa mga nagko-comment, baka po pwede pakipindot na rin po muna yung subscriber at pati po yung notification bell para sa ganun lagi po kayo makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. At karamihan po kasi sa atin nagko-comment po o nanonood lang po. Baka po pwede pakipindot na po yung inyo pong subscriber button at subscribe na po kayo mga lods para po sa ganon mapasama na po kayo sa family ng Densky Aviary at maka 1,000 subscriber na po tayo. Then baka po yung mga hampid na yan po ang ating ipapamigay sa inyo o ipararapol. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless.